Inaasahang mabubuo bilang bagyo ang binabantayang low-pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility sa susunod na 24 oras o 48 hours at papangalanan itong Christine ayon sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration. Sa weather forecast ng PAGASA, huling namataan ang low-pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility, 1,455 kilometers ang layo sa silangan ng southeastern Luzon. Samantala sa kasalukuyan ay ang Intertropical Convergence Zone at ang easterlies ang nakakaapekto sa malaking bahagi ng bansa. Ayon sa PAGASA, inaasahang magdudulot ang Intertropical Convergence Zone ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms sa Zamboanga Peninsula, Soxargen, Barm, Davao Occidental at Palawan. Pinag-iingat ang mga residente sa mga kalapit na lugar sa posibleng pagbaha o pagguho ng lupa tuwing magkakaroon ng malalakas na pag-ulan. Inaasahan ding magdadala ang Intertropical Convergence Zone ng medyo maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kasamang isolated rain showers o thunderstorms sa Visayas at mga natitirang bahagi ng Mindanao. Samantala, inaasahan namang magdudulot ang easterlies ng medyo maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may isolated rain showers o thunderstorms sa Cagayan Valley, Aurora, Quezon at Bicol region. Bahagyang maulap hanggang sa maulap na may tsansa ng isolated rain showers or thunderstorms din ang inaasahang mararanasan sa Metro Manila at mga natitirang bahagi ng bansa dahil naman sa localized thunderstorms. Maaari ring magdala ng pagbaha o pagguho ng lupa sa mga nasabing lugar tuwing magkakaroon ng malalakas na thunderstorms ayon sa Weather Bureau. Pagmasdan nyo mabuti mga kababayan ang satellite image, yan po ang posibleng kalawak ng bagyong paparating. Pakinggan po natin ang kabuuang ulat panahon mula sa weather specialist ng PAGASA. Kung makikita po natin dito sa satellite imagery po natin, meron tayong dalawang weather system. Unahin na po natin ang Intertropical Convergence Zone or ang ITCZ. Dahil dito asahan po natin makakaranas ng maulap na papawirin na may mga kalat-kalat na pag-ulan dito sa may Bangsamoro, Zamboanga Peninsula, Soxargen, Davao Occidental, pati na rin dito sa may Palawan. Samantala, meron tayong low pressure area na binabantayan dito sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito'y huling namataan sa layong 1,495 km east ng southeastern Luzon. Sa ating pong pagtaya, possible po itong pumasok Monday at within that time frame, possible din po siya maging isang ganap na bagyo at papangalanan nating Christine. Ayon din po sa ating pagtaya, yung ating forecast track po sa magiging bagyo po natin, ito po ay magla-landfall po any part po dito sa May Luzon. Kaya asahan po natin next week makakaranas ang Luzon, kabuuan ng Visayas at ilang parte ng Mindanao ng mga pag-ulan dahil sa paglapit po nitong bagyong ating paparating. Kung may kita po natin throughout the 3 days dito sa may Legazpi City, makakaranas po tayo na maulap na papawirin na may mga kalat-kalat na pag-ulan. Dulot po ito nung paparating po nating bagyo. Dahil kung matatandaan po natin, ang Legazpi City ay nasa eastern section ng ating bansa. Kung makikita naman po natin dito sa Visayas, gaya po nung sinabi ko kanina, makakaranas po sila ng mga pag-ulan dulot po nitong bagyong paparating natin at dahil sa rain bands or yung trough nito. Ganyan din po, may mga ilang parte din po ng Visayas ang makakaranas ng pag-ulan dulot po ng Intertropical Convergence Zone or netong bagyo po natin na paparating, yung trough or yung rain bands po nito. Wala naman tayong nakatas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Yan muna ang ating weather update sa ngayon. Maraming salamat sa DOST PAGASA sa pagbabahagi ng kanilang mahahalagang insight sa ating panahon. Mabuhay ang Pilipinas!